Habang kausap ni Tanya ang kumpadre ng kanyang ama, dumaong sa kanyang isipan na paano nga ba kapag siya ay ikakasal sa isang taong hindi niya pa nakikilala kahit isang beses sa kanyang tanang buhay. Hindi pa niya nakikita, hindi pa nakakasama. Tungayan sa ating kwento, ang buhay ni Tanya. At ito ang part 2. Papayag naman kaya yung makasal sa kanya? Iyon ang tanong na daladala niya sa kanyang isipan hanggang sa ibalita ng kanyang ama sa kanya na pumayag na raw si Corazon Montejero sa proposal ng ama niya. Kung ganoon, hindi man lang nag-1 milyong isip ang Corazon na yon na makasal sa kanya? Hindi ba batang-bata pa siya kumpara sa edad na yon? Siguradong malapit na ring mangulubot ang balat nun. Puro puti na rin ang buhok. Baka nga kapag ngumiti, may ginto na rin sa ngipin. Parang ang kaibigan ng kanyang ama na si Philip Montejero. 3 ngipin ang gawa sa ginto. Nangilabot siya sa kanyang isipan. Dad, make sure na makakabangon muli ang kumpanya natin once na ikasal ako sa kapatid ng kumpadre mo. Dad, ayokong mauwi ito sa wala. Niyakap siya nito na mahigpit. I'm sorry anak. Kung pati ikaw ay kailangan kong gamitin para maiahong muli ang kumpanya natin. Ano po ba? Ano pa nga po ba? Ano pa ba ang magagawa niya? Gusto rin niyang magkaroon ng silbi sa pamilya nila. Ayaw niya na ang daddy lamang niya ang sumasalo ng problema. Kung sa ganoong paraan ay makakatulong siya, kahit nga pikit mata ay gagawin niya. Sigurado nga ako na makakaahon tayong muli. Malaking investment ang ipapasok ni Corazon sa kumpanya natin once maikasal kayo. Nang kumalas siya sa kanyang ama ay mataman niyang itong pinakatitigan. Dad, bakit parang hindi po nagtatlong isip man lamang ang kapatid ng kumpadre niyo na tulungan kayo? May tiwala siya sa kumpanya na makakabawi tayo. May pagkatuso rin kasi si Corazon dahil hindi niya tinanggihan ang arranged marriage na inalok ko sa kanya. Akala ko nga itatanggihin niya, pero hindi. Bumuntong hininga ito. Nakakasigurado naman ako na hindi ka mapapahamak sa poder niya. Malinis ang track record niya. Walang kaso o kinasasangkutang kahit ano. Siya rin ang tumatayong CEO sa Montejeros Group. Nasaan ho siya ngayon? Out of the country pa anak. Paano niyo siya nakausap kung wala siya rito sa bansa? Via phone call. Tipid nitong sagot. Uuwi rin siya sa lalong madaling panahon to settle everything. Ay, pakiramdam nga ni Tanya ay hindi niya nakaya ang mga pangyayari sa oras na yon. Pero wala nga siyang karapatang umatras. Lord, kayo na po ang bahala sa akin at sa pamilya ko. Sana lang talaga hindi sumira sa usapan ng Corazon Montejero na yon. Simpleng bestidang puti lamang ang suot niya. Stiletto shoes naman ang suot niya sa paa, nakakulay din ang kanyang puting bestida. Ang buhok niya ay nakapuyod, paitaas na may kulay ivory na ribbon sa mismong pagkakapuyod. Pinagalitan pa nga siya kanina ng kanyang ina dahil may suot pa siyang ribbon sa buhok niya. Mukha raw siyang kukumpilan. Pero siya pa rin ang nanalo dahil suot pa rin niya iyon hanggang sa pagpunta nila sa Huwebes. Matagal pa ba, Han? Naulinagan ni Tanya na usisa ng kanyang mommy Gwyneth sa kanyang daddy Concho. On the way na raw sila. Pinagsalikop ni Tanya ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan ng mga palad niya kaya't pinaghiwalay niya iyon. Anytime soon ay tuluyan ng mababago ang buhay niya for the sake of their family business. Kung iyon lang din ang tanging paraan para manatiling buo ang pamilya nila at hindi mangyari ang isa sa kinatatakutan ng kanyang ama na iwan na lamang ito
isang araw ng kanyang ina. So be it. Ate, baka gusto mong uminom muna. Ani ni Sofia nang lapitan siya at abutan ng bote ng mineral water. Thank you. Anya sa bunsong kapatid bago uminom roon. Pakiramdam nga niya ay natutuyuan na siya ng lalamunan. Sa wakas, narito na sila. Tinakpan muna ni Tanya ang bote ng mineral water bago bumaling ng tingin sa kinaroroonan ng pinto. Natigilan siya at parang gustong maiyak ng mga mata nang makita ang pagpasok ng isang matanda na lalaki na may malaking tiyan nang bumukas ang pintuan. Ayun na ba? Ayun na ba ang lalaking nakatakda niyang pakasalan? Mahal ba talaga siya ng kanyang ama para ipagkasundo sa matandang iyon? Parang gusto niya ngayong magsisi. Magbabawisan na siya ng tingin nang maagaw ng sumunod na lalaki ang kanyang buong atensyon. Muli ay binalik niya ang tingin sa may pintuan. Bumungad lamang ang isang matangkad. Mukhang ang pinakamatangkad sa lahat ng nasa silid na yon. Well-built ang pangangatawan. Meron itong itim na buhok. Makalaglag pa nga ang kagwapuhan. Medyo intimidating din ang datingan. Para bang bawal magsalita ng dalawa o walang sense sa harapan nito. Dahil nasa itsura nito ang pagiging matalino. Sino ito? Isa ba sa witness sa kasal niya? Sa isip ng mangyak-ngyak niya. Nang mangyak-ngyak siya na mabawi ang tingin. Mr. Carzon Montejero, this is my daughter na Tanya. Pakilala pa ng kanyang ama sa lalaking kasama nito sa paglapit sa kanya. Wala sana siyang balak na mag-angat ng tingin kung hindi pa siya bubungguin ng kanyang ama sa kanyang siko. Saka lang siya napilitang magbaling ng tingin, and to her surprise, hindi nga ang matandang lalaki na malaki ang tiyan na nasa harapan na iyon ang Carzon Montejero. Kung hindi ang gwapong binata na huling pumasok sa kanilang silid. Yes! Sa isip-isip ni Tanya, sa isip-isip ng reader. Wait lang. Lalo pa niyang napigilan ang paghinga nang ipakilala ito ng kanyang ama sa kanya. Wait! Ganito ka bata ang kapatid ni Philip Montejero? Buong akala niya ay kasing tanda rin ng kanyang ama o ng kumpadre nito. Napaka-formal at simple lang ang naging kasalan. Walang maraming ligoy dahil mukhang aware din ang nagkasal sa kanila na west sa totoo nilang estado ni Carzon Montejero. Nag-lunch lang din sila sa isang mamahaling restaurant. Pagkatapos nga noon ay nagsiuwian na rin. Pero sa kaso ni Tanya, hindi siya umuwi kasama ang pamilya niya. Umuwi siya kasama ang malamig pa sa yelong si Carzon Montejero. Para pa siyang timang kanina na umaasa na may KJSS, your wife, na mangyayari. Na mangyayari. Pero natapos na lamang ang kasal. Walang ganoon. Nilalamig na lamang ang kanyang labi. Mula sa Maynila ay bumiyahe sila ni Carzon papunta sa Pagbilao City sa Quezon Province. Doon nakabase ang kanyang napang-asawa. Nandoon din ang malaking kumpanya na minamanage nito. Mukhang okay lang dito na wala silang imikan sa loob ng sasakyan habang magkatabing nakaupo sa may backseat ng magara nitong kotse. Kaya ang ending, natulog lang sila sa durasyon ng kanilang pagbiyahe. Nagising na lamang siya nang gisingin siya ng driver ni Carzon. Nasa Pagbilao City na raw sila. Saka lang niya napansin na nasa loob na sila ng isang parking area.
Wala na sa tabi niya si Curzon. Si Curzon po? Tanong niya. Nauna na po sa penthouse niya. Penthouse? Doon ba nakatira ang kanyang napangasawa? Nag-i-imagine pa naman siya ng isang malaking mansyon. Tahimik na lang na sumunod siya sa driver na siya ring may dala ng kanyang maleta na naglalaman ng kanyang mga damit. Halos takasan si Tanya ng kaluluwa habang sakay ng elevator. Hindi man lamang siya na-orient ng driver na nasa ika-50th floor ang hahayunin nila. Kaya naman paglabas niya ng elevator ay halos matumba siya kung hindi lang siya agad na agapan ng driver ni Curzon. Okay lang po ba kayo, ma'am? Oo po. Anya. Kaya kahit na ang totoo ay hindi, parang gusto na lang niyang gumapang sa sahig. Mukhang sanay na nga ito dahil tila baliwala na lamang dito ang inakyat nila. Pakiramdam niya ay umakyat sila sa langit sa ibang aspeto. Ang penthouse ni Curzon ay siyang umuukupa sa buong palapag o palapag na iyon ng gusali. Kaya masasabi niya na malaki rin ang bahay nito. Napaka-elegante rin ang interior design noon nang makita niya ang loob. Pakiramdam niya ay literal na isang hari ang nakatira roon. A cold king to be exact, anya sa isip. Naupo agad siya sa isang couch na nararaanan niya sa pagpasok niya sa bahay ni Curzon. Pikit niya ang mga mata na hinilot niya ang kanyang noo. Mag-ingat ka, Tanya. Bilin sa kanya ng kanyang Mommy Gwyneth nang paalis na ang mga ito mula sa restaurant na kinainan nila. Para bang naiiyak pa nga ito dahil sa biglaan niyang pagpapakasal. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang ina. Opo ma, mag-iingat po ako. Tumawag ka lang kapag may problema. Tumango naman siya kahit nasa loob niya ay hindi niya iyon gagawin. Ayaw niya makadagdag pa nga sa isipin ng kanyang mga magulang. Mami, ikaw na ang bahala kay Daddy. Please don't leave him. Pakiusap niya at umiling naman ito. I won't. Sapat na ang salatang iyon para mapanatag ang loob niya. If you want to take some rest, you can use our room. Ang malamig na boses na iyon ang nagpamulat sa mga mata ni Tanya. At ang gwapong mukha ng kanyang asawa ang bumungad sa kanyang paningin. Pero mukhang paalis ito. Saan ka pupunta? Hindi niya maiwasang itanong nang akmang hahayunin nito ang pintuan. Nakapagpalit na rin ito ng damit. Muling pumihit paharap sa kanya si Curzon. Do I need to tell you my whereabouts? Malamang nitong o malamig nitong tugon sa kanya. Hindi na nga siya nakapagsalita. We're married, yes. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapakaasawa ako sa iyo. Alam mo naman ang totoong dahilan kung bakit, di ba? Bakit nakasal ka sa akin? Right? At hanggang doon lang yun. Yun lang at tuluyan na itong naglakad palayo. Nasundan na lamang ito ng tingin ni Tanya. Hindi naman sa nag-e-expect siya ng kung ano paman. Pero mag-asawa na sila sa mata ng batas ni Curzon Montejero. At na mga sandaling iyon ay dala-dala na rin niya ang apelyido nito. Pero bakit nananatiling malamig ang pakikitungo nito sa kanya? Ngayong wala naman siyang ginagawang masama. Hindi ba pwedeng maging mabait naman ito sa kanya? Balungkot na napabuntong hininga siya. Ilang sandali pa ay pinasyal na niya na libutin muna ang bahay upang maging pamilyar sa bawat parte nun. Nang mapagod si Tanya ay muli siyang bumalik sa may salas at doon niyakap ang isang throw pillow. May 4 na kasambahay sa penthouse ni Curzon na ngayon ay bahay na rin niya. Ang pinaka nagmamando sa 3 kasambahay ay nagpakilalang sina Esther. May edad na rin ito pero pinagsisilbihan pa rin si Curzon na ito ang halos nagpalaki sa kanya. Muli ay napatitig sa kawalan si Tanya.
Unang gabi nila bilang mag-asawa ni Corazon, pero wala ang magaling niyang asawa. Ayaw ba nito na makilala man lamang siya? Pinaninindigan talaga nito na kasal lang sila dahil sa kumpanya nila? 29 na nga pala si Corazon. Matanda ito ng 7 taon sa kanya dahil kaka-22 pa lamang ni Tanya. Napakaganda ng penthouse ni Corazon. Pero ano ba ang silbi ng kagandahan nun kung malamig pa sa yelo ang kanyang asawa? Abangan ang sumunod na kabanata. Ano nga ba ang mangyayari kay Corazon at kay Tanya? Tuluyan nga bang magiging as cold as ice lamang, as frozen ice si Corazon? Para bang ice cream na napakalamig at ayaw maglabas ng kanyang totoong saloobin? Abangan ang sumunod na kabanata.